Kabayan, maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel. Meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Mas lumakas pa po ngayon etong si Bagyong Nando na super typhoon category. So kung titignan ho natin from tropical storm, naging isang ganap na severe tropical storm. Ngayon po, ito ay nasa typhoon category na. Ang susunod po ng typhoon category ay super typhoon na po. At aasahan natin magiging isang ganap na super typhoon etong si Bagyong Nando sa mga susunod po na mga araw. Sa ngayon po, ang pinaka-latest na lokasyon po nitong si Bagyong Nando para din makapaghanda yung mga kababayan natin, meron po siyang estimated na layo na 775 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Sa ngayon ho, malakas na ang sirkulasyon ng kanyang hangin. Nasa 120 kilometers per hour, malapit pa rin po sa may sentro. At yung bugso ho niya ay umaabot na ngayon sa 150 kilometers. At yung paggilos naman po niya pa west, northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa naman tayo nakataas na wind signal number 1 hanggang 5. No, yan kasi yung estimated natin na minomonitor at binabantayan ngayon. Pero sa mga susunod na mga araw, by Sunday ng gabi, Monday hanggang sa Wednesday ay possible na umabot po sa signal number 5 ang direktang lugar na matatamaan po nito nga pong si Super Typhoon Nando. So ipapakita ko sa inyo mabuti yung tinatawag po natin na track and intensity forecast. So kailan nga ba magiging isang ganap na super typhoon ito si Bagyong Nando? So magiging ganap na super typhoon officially itong si Bagyong Nando pagdating po ng Monday, September 22 sa ganap po na alas 8 ng umaga. Posibleng matagalan pa yan, posibleng mas mapaaga. Depende sa kilos at galaw po ng hangin at sirkulasyon nito nga pong si Bagyong Nando. Super typhoon pa rin po siya pagdating ng Monday ng gabi alas 8 po, September 22. At babalik siya sa pagiging typhoon category pagdating ng Tuesday, September 23 hanggang Wednesday po, September 24. So yung mga lugar na dadaanan niya, i-explain at ipapaliwanag ko po sa inyo. Malaking bahagi din po kasi ng extreme northern Luzon ngayon ang pinag-iingat po sa banta po ng malalakas na bugso ng pag-ulan dulot nga po nitong banta ng super typhoon na si Nando. Para din sa kaalaman ng bawat isa, ang ilang mga lugar po nakasama sa extreme northern Luzon, andyan ho ang Batanes, yan talaga yung pinakadirektang matatamaan. Ayon yan sa pinaka-latest track natin, pero may posibilidad pong magbago yan. Kasama po ang Babuyan Islands, ang Ilocos Norte, ang Cagayan at Apayao. Posibleng mas madagdagan pa yan. Depende sa magiging galaw kung mas bumaba pa yung area of probability nito sa Bagyong Nando, or kapag mas tumaas pa, mas mababawasan yung lugar na maaapektuhan. So alamin natin yung mga lugar na dadaanan nito nga pong si Bagyong Nando. At eto, ipapakita ko sa inyo mabuti. Ngayong mamayang gabi po ng alas 8 September 20 ay dadaanan po nito nga pong si Bagyong Nando ang east of Echaque, Isabela, 745 kilometers. At pagdating naman ng September 21, Sunday po ito, alas 8 ng umaga, 600 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan ho siya. At isang ganap pa rin na typhoon category, nasa 155 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Pagdating na pa rin ng September 21, ito po ay linggo pa rin, alas 8, 450 kilometers pa rin east of Apari, Cagayan, isang ganap pa rin na typhoon category. Pero pagdating po ng Monday, alas 8 ng umaga, ito na ho yung sinasabi natin na naging isang ganap na siya na super typhoon, o magiging isang ganap na super typhoon. 245 kilometers east of Calayan, Cagayan, or 230 kilometers east of southeast of Basco, Batanes. Isang ganap na super typhoon category, nasa 185 kilometers per hour. Hindi pa yan yung peak niya. Ang peak po ng super typhoon ay umaabot po sa 220 kilometers pataas po ang lakas ng bugso ng hangin. So napakadelikado at mapaminsala po ang bagyo na aabot po sa ganong sobrang kalakas po na hangin. At pagdating pa rin ng September 22, Monday pa rin po ito, alas 8 ng gabi, nandito naman po siya sa coastal water po ng Cagayan, at merong 80 kilometers south of southwest of Basco, Batanes. Isang ganap pa rin na super
typhoon category. So may mga senaryo tayong tinitignan sa posibilidad na pwedeng mangyari or pagbabago. Pero alamin muna natin yung heavy rainfall warning. Magkakaroon po tayo simula bukas ng heavy rainfall warning dahil po dito kay Bagyong Nando. Meron po tayong ine-expect bukas ho yan hanggang sa Monday ng 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Batanes pa rin po, Ilocos Norte, Apayao at sa Cagayan. 50 to 100 mm sa dami ng ulan din sa Abra, Ilocos Sur at sa Isabela. By Monday naman ng hapon, Tuesday ng hapon din, September 23, ito mas madaming ulan. 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Ilocos Norte, sa Apayao, sa Batanes at sa Cagayan. Yung 200 mm sa dami ng pag-uulan, nasa signal number 4 or signal number 5 na po yung lakas na yan. So, 100 din to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Ilocos Sur at sa Abra. 50 to 100 mm din na dami ng pag-ulan sa La Union, Isabela, Ifugao, Kalinga, Benguet, Mountain Province at Nueva Ecija. Dahil din po sa malakas na epekto o super typhoon na Nando, patuloy din ang paglakas o nakikisabay din na lumalakas ngayon ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayong hapon din po, bukas ng hapon hanggang sa Monday, meron tayong inaasahan na heavy to intense rain. Merong 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Palawan, Romblon at sa Antique. By Monday ng hapon, Tuesday ng hapon din, heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Occidental Mindoro. So yung mga lugar na aking binanggit, mag-ingat po tayo sa banta ng malawakang banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Kapag ganyang kadaming pag-uulan, expect po natin na talagang sobrang matindi ang magiging pinsala. So kung titignan naman natin sa ilang bahagi ng ating bansa, dyan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Tres Punang Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region, Zambales at Bataan, patuloy po rin po ang maulap na kalangitan dyan sa mga lugar na yan dahil po sa habagat or southwest monsoon. So eto, paalala ko, maging alerto, maging handa, maging ligtas sa bawat oras, lalo na merong super typhoon na paparating, maging alerto bawat oras. Yan muna ang pinaka-latest natin sa ngayon, and please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.